Hello guys! So today is Saturday night, January 13, 2024. Kanina umaga nag-live stream lang ako kanina. No? Thank you for joining me this morning nung nag-live stream ako. Kasi yun yung time na nakakapag-interact ako and nasasagot ko agad pag may mga questions. No? May nag-comment dati, ano daw, update daw ng EDC. Naisip ko, anong i-update ko sa EDC ko? 2 years ko nang kinikerry itong Taurus GX4. By the way, lahat na makita yung barrel, sinafety check ko na prior to filming. Ang bago ngayon dito, sa US in general, pati yata sa Canada, nanonood ako ng mga vloggers sa Canada, no? Andito na yung lamig, no? Parating na nga yung lamig eh. Actually sa Canada may part sa Calgary, Saskatchewan, parang negative 50 degrees Celsius, no? So dito bukas ang dating ng lamig, bukas Sunday, January 14, no? January 14. Pinakamababa daw 30 degrees Fahrenheit, which is 1 degree Celsius. Nahiya pa. 18. Ha? 18. Parang 18 degrees Fahrenheit. 18 ba? Alexa, how many Celsius is 18 degrees Fahrenheit? 18 degrees Fahrenheit is minus 7.7 Minus 7? Celsius. Oh, minus 7 degrees Celsius pala. Okay, so mas malamig. Hindi pa negative. Mas malamig, no? So, may mga advisory na. Sa Monday, walang pasok yung mga bat, walang pasok si AJ. Kasi Martin Luther King, no? Martin Luther King, holiday talaga. Plus, yun nga, extreme weather. Nagpadala din yung school nila ng advisory about extreme weather. And then, yung Tuesday kasi, no? Hindi pa sigurado. So, kami, standby kami. Hintayin namin kung may pasok yung mga bata. Kami, baka negative pa. Yeah, yung sa trabaho ng misis ko naman, naabisuhan na sila na magdala silang extrang damit, extrang gamit. Kasi baka hindi sila makauwi ng Monday. No, baka doon sila matulog ng Monday. Kasi nga extreme weather. Alam niyo naman, Texas hindi kami sanay ng ng sobrang lamig, no? Una-una, alam ba yung dangers ng pag sobrang lamig, namamatay ang battery, nadidrain ng battery, no? So maraming tumitirik, maraming nasisiraan. And hindi pa natin alam kung magiging slippery yung daan, no? Delikado. So, meron ako yung address, no? May mga hindi informed. No, 2 years ago, 3 years ago, nagkaroon ng Arctic blast dito sa Texas. Bumagsak yung grid, no? So, brownout, ganyan. Sinisisi nila yung Texas. Hindi nga, yabang-yabang yun. Hindi pala kayo ready sa Hindi nyo ba alam kasi, di ba, si Biden ang nakaupo? Pinarusahan niya yung Texas eh. Alam nyo ba pwedeng mag-share ng power grid? Pwedeng mag-share ng power grid. So, yung ibang power ng Texas kasi kinukuha ng California, kung saan-saan, sa New York. Kaya, ayan talaga. Kaya bumagsak ang power grid ng Texas noon. Kaya nag-brownout dito ng matagal. Kasi common sense kasi, ngayon pa nga lang, walang mga extreme weather, nagba-brownout na sa California. So what more, 'di ba? Yung demand. Kaya to the point na, 'di ba, in-encourage sa kanila mag-EV, electric vehicle. Pero sinabihan din sila minsan, wag kayo mag-charge ng EV nyo kasi babagsak yung grid. Sabihin, kulang yung power nila. Ang Texas, kaya naman ng Texas kung hindi lang kinukuha ng ibang state yung power dito. Yun nga, political yan eh. Anyway, so nakaabang na lahat, may mga advisory na mag-stock up na ng milk, bread, eggs. Yan. Tapos sa gabi patutuluin niyo yung faucet. Yung tumutulo lang ng konti-konti. Kasi kailangan umaagos yung tubig eh. Tumatakbo dapat ang tubig. Hindi pwede naka-steady. Pag naka-steady lang, magiging frozen yan, magbe-burst yung pipes. Anyway, so, naisip ko, na-start na ng lamig, super lamig, tomorrow, kailangan ko magpalit na ng EDC. Kailangan magpalit. Yung sa rotation ko,
pwede na akong gumamit ulit ng ano. So, ito yung ginagamit ko ngayon, 2 years na Taurus Taurus GX4. Ayan, gusto ko to kasi ang liit niya, no? And ilang beses ko na rin ito na iputok, kahit nga i-rapid fire, nakokontrol ko pa rin. So, I don't know, paano yung engineering na ginawa nila dito. Para sa akin, ito yung cheaper version ng Hellcat. Okay, so sabi ko, pwede na uli ako TH40C. Okay. Mas malaki ito ng konti. And syempre, mas maano yung firepower. Ayan, 40 cal to. So, hindi nakaka-compare nga natin. Ano point tayo? So, ito yung 40 cal. Ito yung 9mm. Ayan. Mas payat lang yung 9mm. Mas payat. Mas payat siya. Anyway, tatawa ako, may nag-comment sa video ko the other day. Ay, hindi ka rin naman safe eh. Kasi ini-insert mo yung magazine. Sabi ko, alin ba sa gun safety rules yung bawal mag-insert ng magazine? Sabi ko, sige, sabihin mo nga, maghihintay ako. So, yun yung mga taong mema lang, mema. Basta may ma-comment lang. Kahit walang alam. No? Hindi, sinafety check ko na, di ba? Sabi ko, sinafety check ko na. No, kahit insert mo yan, paano puputok yan? Tell me. Paano po? Yung time na yun, in-insert ko nga yung magazine, walang bahala pa yun eh. Sige, paano to puputok? No? Kahit kalabitin ko yung trigger nito. Anyway, hindi ito double action. Hindi siya, wala siya. Hindi naman kinasa eh. This is a dead trigger. This is a dead gun. Hindi mo kinakasa. So sabi ko, okay, pwede na akong ulit safe. Pwede na ulit ako mag TH40C. So kita nyo yung size difference. Mas malaki itong TH40C. Tapos mas malaki yung bala niya. Mas mabigat. Ito na ulit gagamitin ko. Yan. Partnered with a leather holster. Yan. Leather holster tayo. Yan. So, sama pa sa rotation ko. Sabi ko, ano kaya kung yung SD40VE. No? SD40VE. Pwede rin. Kasi nga, malamig na layering, no? Although, allowed kami mag-concealed, mag-open carry, mas preferred ko pa rin yung concealed carry. Kaya, komportable ako mag-carry ng medyo malaki. Mid-size na to. Mid-size. Okay? Dahil hindi magpiprint. So, kasi usually, damit, tapos may jacket ka pa. So, ito, Kydex holster. So, ito siguro ang rotation ko ngayon. Papark ko muna tong saan yung holster nito? Park ko muna tong GX4. Hindi ko na muna siya gagamitin. Ito munang dalawang nasa rotation ko. No? Na-miss ko na rin i-carry. Lalong-lalo na to. May nag-comment pa, safety check ko ulit Okay. May nag-comment pa na yung iba hindi pa rin alam kung ano yung double action, single action. No, sabi, bakit yung Glock na about yun sa nabaril na police? Bakit? Delikado yan. Hindi naman basta may na-mention na hindi naman double action yan. Dapat daw double action yung loaded. I don't know. Pero minsan hindi alam kung anong double action eh. May nagsasabi pa dati, double action yung bala na sumasabog ulit. Double action. So hindi yun yung double action. Ang double action is pag kinalabit mo yung trigger, umaatras yung hammer. Yun ang double action. Yung 1911 single action, kasi pagkasa mo, yung hammer nakatras na. Ito, pwede kong ibaba yung trigger. May decacker to eh.
Yan, decacker. Tapos pag kinalabit ko, kita nyo. Yan ang double action, guys. Yan ang double action. Okay? Single action, kinasa ko. Ito yung hammer, andyan na. Mas madali yung kalabitin. Okay? So, maganda rin i-carry to eh. Wala akong problema dito i-carry na loaded, no? Loaded, hammer down, and safety engage. Ayan. So, safety, may external safety siya. Yan. So, pagka gagamitin ko, kunyari, kinasa ko na, loaded, naka-hammer down, i-hammer down ko siya. So, i-disengage ko lang yung safety, tapos, long trigger pull. No? So, safe na safe siya. May mga kababayan pa rin tayong takot na takot mag-carry with a round in the chamber. Meaning to say, hindi nyo alam yung mechanism. No? Pinakita ko na nga yung mechanism ng Glock na imposible talagang pumalo yung yung firing pin nang hindi nakakalabit yung trigger. Ayaw pa naman maniwala ng iba. So be it. Okay? Dahil yung mga modern firearms ngayon, mas safe na i-carry. As compared, sabi nga isa, no? Compared sa makikarry ka ng 1911 na naka-safety on, mas delikado yan kasi napatunayan na pag hinampas mo to, hammer na to, papalo yan. No? Mas delikado. May decacar naman pala. Decacar na lang. Okay, so, yan. So, isa yan sa i-consider nyo pag magkikarry kayo. Anong action ba? Single action or double action? And, ano pa? Striker fired ba yan? Hammer fired? Madami. Do your own research kung anong gusto nyo. Pero para sa akin, isa sa pinaka-safest na format is yung double action, single action. Like ito, Taurus TH40C. Meron ding Taurus TH9. No? May TH9 din. TH9C. And, syempre, sikat na sikat, double action, single action, Beretta 92. Diba? So, pwede ka mag-carry ng loaded, long trigger pull ka lang. So, yung una mong putok. So, loaded. Assume na loaded. Mas naka-safety, external. Disengage mo yan. Kakalabitin mo. Long trigger pull. So, okay lang yan. Yan yung safety niyan eh. Para kang naka-revolver. So, pag putok niyan, aatras yan. Single action na yung kasunod. Lighter pull na. So, yun ang double action, single action. So, yun lang guys. In-update ko lang kayo dahil andito na yung lamig. No, pwede na ako mag-carry ng mid-size. No? Hindi ako nag-carry ng full size. So, yung mga full size na pistols ko, ginagamit ko lang sa range, tactical training, gano'n. Pag nag-carry ako, hanggang mid-size lang. Bakit? Kasi hindi ako komportable pag masyadong malaki. Diba? Pag masyadong malaki. Una-una, yung bigat ng plus yung bala pa, i-add mo pa yon. So, eto na ang carry ko. Doon sa nagtatanong sa akin. Ito yung kinikarry ko for 2 years, Taurus GX4. Ito na ngayon. Balik tayo sa TH40C. And, meron akong paparating na isa pang barel na tetestingin ko rin. No? Papakita ko na lang pag dumating. Taurus TH40C. Double action, single action. C meaning compact. Meron din itong full size. And vertical. Naisip ko. Sabi ko, okay, double action, single action, vertical. Okay. So, that's it guys. Update ko lang. Andito na ang lamig. And, kailangan na rin mag-update or mag-rotate ng EDC. Kasi naka-jacket naman eh. Sa kabila pala wala, makinis. Andito yung slide lock, slide release, saka safety. Safety and decacker. Kapag naka-safety siya. Decacker niya. Kaya sabi ko, itong TH40C, sa murang halaga, meron siyang decacker na features. Usually available lang yan sa mas mahal na barrel. Anyway, guys, salamat sa pag-join. Thanks for watching. Bye.